Again. Yan ang panlimang utos ni Lux, ang kasalukuyang nagdadala sa korporasyon ng mga Sarmiento. Hindi na mabilang ni Jenny kung ilang patak na ng mga pawis ang naglandas sa noo niya sa mga oras na yon. Napapaisip siya kung tama pa ba ang nagagawa niya. Hindi naman kasi niya gamay ang mga kilos ng kumpanya. Pero sinusubukan niyang itama ang lahat. She's trained, pero hindi pa rin niya maisip kung nagagawa niya ba ng tama ang lahat o pinagtitripan lang siya ng lalaki. Ha? Again pa rin? Tama naman yung ayos mo ah. Ani Kilian na siyang kaibigan niya habang sinusuri ang mga nasa kanyang dokumento. Nasa sariling cubicle ang dalaga. Binisita siya ng kaibigan nang mapansin nitong parang hindi maganda ang ayos niya. She opened the same file again and checked what's to be revised. And so far, gaya ng sinabi ni Kilian, maayos naman at tama. So bakit mali pa rin? Nagdagdag na lamang siya ng kung anong visual na relevant para sa dokumento. Ewan na lang talaga kung mali pa rin. She inserted the USB again to export the file. Saka muling tumayo at nagpunta sa printer nila. She printed the same file na may bagong edit. At nang maprint na lahat, saka naman siya napahinga ng malalim. She's confident na maayos na ang kanyang ipapasa. Ngunit, again! Putang ina! Yan ang sigaw ni Jenny matapos niyang lagukin ng isang baso ng beer. Hindi niya nadama ang pait sa kanyang panlunok dahil mas na naigang galit niya kay Lux. Tang ina talaga ng boss natin. Alam niya hindi ko gamay ang gusto niya, paulit-ulitin pa niya ako. Napatawa naman din si Kilian. Bakla. Naisip niya siguro na ilang buwan ka na sa kumpanya kaya ganyan. Pero, kere lang naman yan. Hindi lang ikaw ang na ganyan yung itrato ng hindi maayos. Bumuntong hininga si Jenny. Basta. Baka kahit pabaguhan na ako ng ilang buwan, magre-resign na ako agad eh. Hindi ko talaga kinakayang ugali niya na yan. Nilingon naman din siya ni Stephanie. Kaibigan niya rin kasama niya sa opisina gaya ni Kilian. Ibinugan nito ang usok mula sa hinihit-hit na sigarilyo. Alam mo, huwag ka na magtaka, bes. Super masungit yan. Hindi kasi sigawan pero pahihirapan ka to the core. Napakapit naman si Jenny sa sariling buhok. Yun na nga eh. Hindi ko magets ko anong gusto niya. Super cold niyan, bes. Hirap paamuhin. Kung minsan nga lang na maganda ang performance mo, parang wala lang sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong unappreciative siya. Pero what can I think aside from it? Yun ang nararamdaman ko eh. Sa mga sinasabi ng kaibigan niya, wala ni isang pumasok sa isip niya na maaaring magandang dahilan ng pagiging ganoon ni Lux. Masungit, malamig. Para sa kanya, parang pwede na itong ilagay sa Antarctica. Muling nilagok ni Jenny ang kanyang beer. Hindi naman siya magpaparami ng inom dahil babalik pa siya sa kumpanya. Gusto niya ang bago niya iidlip ang kanyang mga mata ay natapos na niya at napaganda ang ipapasa niya bukas sa binata. Natapos ang kanilang saglit na hangout session bandang 11:00. Umuwi na sina Kilian at Stephanie habang siya'y nagpaalam na lang sa kanila hanggang sa makasakay pabalik sa building ng kumpanya. At habang naglalakad siya, maging makasakay sa elevator, wala siyang ibang inisip kundi ang panggigigil sa mukha ng lalaki. Kung maaari lang sana sugatan niya yon, pero at the same time, ayaw niya. Dahil sa lahat na maganda sa binata, mukha lang ang pumatok. Face card? Check. Check na check. Ugali, malaking X. Tumunog na ang elevator. Hudyat na narating niya na ang kanyang floor. Dim lights na lahat. Dahil wala nang bumalik sa floor na yon, maliban sa kanya ng mga sandaling yon. She was about to sit down on her chair nang biglang may narinig siyang mga halinghing. Mga impit na ungol
na nagmumula sa hindi kalayuan. Nanuyo ang lalamunan niya nang napagtanto niyang nagmumula ito sa isang lugar. Nilingon niya ang opisina ni Lux. Dim lights lang ito. Nakababa ang blinds. Hindi naman niya ugali ang mga alam, pero gusto niya lang din malaman kung tama ba ang hinala niya. May konting sira ang isang parte ng blinds, kaya doon siya sumilip. Ngunit hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita pagkatapos. Lumalakas ang bawat ungol. Nakita na lamang si Lux na nakaupo sa swivel chair habang may babaeng umiindayog sa itaas nito. Tila hindi mawari ni Jenny ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Kagat-kagat ng binata ang pang-ibabang labi. Ngunit sa hindi inaasahan, nagtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ni Jenny. Sabay, nagtago. Napalunok siya kahit ramdam niyang may bumabara sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagtigil ng mga ungol mula sa opisina ng binata. Kaya bago pa man siya mahuli, lumabas na siya sa floor nila. Mabilis niyang hinagilap ang elevator pababa. Hindi naman din matigil ang pawis niya sa pagtulo. What the fuck did I just witness? Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nakita, kahit nakababa na siya at nakalabas na ng building. Nakapara na siya ng taxi. Ngunit bago pa siya makapasok, muli niyang nilingon ang gusali. Saglit siyang umiling para alisin sa isip ang mga nakita niya. Kinabukasan, tila hindi alam ni Jenny kung papasok ba siya sa trabaho o hindi. Siguradong magkukross ang landas nila ng boss niya, gustuhin man niya o hindi. Oh, hindi ka papasok? Tanong ni Melda, ang kanyang ina. Kasalukuyan itong nagluluto ng agahan. Wala na rin ang kanyang bunsong kapatid. Pumasok na ito kanina pang umaga. Umiling si Jenny bilang sagot. Bakit? Ayos ka lang ba? Tumango naman ang dalaga. 4 sila sa isang pamilya. Lahat sila'y nakatira sa isang apartment na may 2 kwarto. Ang isang kwarto mga magulang nila, habang ang isang kwarto naman, kwarto nila ng bunso niyang kapatid. Doon muna sila pansamantala, habang kumakayod din ang ama niya at siya upang mabawi ang minsan na nilang pinakawalang lupain. Nawala kasi yun sa kanila nang minsang magkasakit ang bunso at kailangan maoperahan. They needed the money, kaya binenta nila ang lupa. May sentimental value ito sa kanilang lahat. At hindi sana papayag ang bunso na ipagbili yon nang hindi naman pumayag ang kanilang ama. Kaya wala siyang ibang option kundi ibenta yon kahit labag sa kanilang kalooban. Ayos lang naman po ako. Makahulugan naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Sure? Ngumiti siya sa kamuling tumango. Sure na sure po. Mag-half day lang po siguro ako ngayon. Mamaya ako after lunch papasok. Huminga na lang ng malalim ang kanyang ina sa siya hinayaan. Sila na lamang ang naiwan sa hapag. Nang biglang sumagi na naman sa isipan ni Jenny ang tagpo kagabi habang kumakain siya ng scrambled egg. Nasamid siya kaya napaubo. Otomatiko naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Oh, ayos ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bahagyang pagtataka nito na may kasamang pag-aalala. Inabutan siya nito ng tubig. Tinanggap niya naman yon sabay inom. Ayos ka na? Ani Melda, sabay hagod sa likuran ng dalaga. Tumango naman si Jenny bilang sagot. May naisip lang po. Ano naman ang naisip mo, Aber? Jenny then found herself in front of her monitor sa cubicle niya. Gusto niyang sabunutan ang sarili dahil minala siyang nakasabay niya sa elevator ang boss niya kanina. Kung hindi lang siguro siya sinermonan ng kanyang ina, ay baka nga pagkatapos pa siya ng tanghalian maglalogin sa trabaho niya. Ngunit dahil sa rason kung bakit hindi siya napaaga sa trabaho, ay tila sinermonan nga siya. Sa pagkakaalala niya, gusto pa nito humingi siya ng tawad sa boss niya. Humingi ka ng tawad sa boss mo, Jenny.
Yan ang sabi ng kanyang ina habang umiinom ng kape. Halos masamid pang muli si Jenny. Ngunit mabilis din naman siyang nakabawi. Ba't naman ako hingi ng tawad, ma? Hindi naman ako yung nagdala ng babae sa opisina. Tapos mahuhumaling, ay, ewan, basta, alam mo na yon. Alam ko. Pero iha, nakita ka naman yata, nahuli ka. Sabi mo nga di ba nagkatinginan kayo? Oo nga po, pero parang di naman po ako nakita. Madilim naman sa parte ko eh. Pero dimmed ang lights, di ba? Tumango muli ang dalaga. Makikita ka pa rin. Kahit nakababa ang mga blinds. Yung dim lights mula sa loob, magre-reflect pa rin sa parte mo. Natahimik siya. She was speechless. Gusto niyang i-consider na siguro nga'y mali niya rin na sumilip. Pero para sa kanya, inosenteng pagkakamali pa rin yun. Sinabunutan nga niya ang kanyang sarili sa mga bagay na sumasaging muli sa kanyang isipan. Hindi naman niya yun sadya. Ang tanging naiisip lamang niya ay maghintay ng tiyempo upang makausap niya si Lux. Kaya naman nang sumapit ang tanghalian, saglit niyang sinilip ang opisina nito. Nagbabakas sakali. Nakababa pa rin ang mga blinds nito. Akmang aalis na lang sana siya nang biglang bumangga ang likod niya sa isang tao. Matigas ang dibdib na siyang nauntugan ng kanyang likuran. Napalunok siya. Agad siyang napatayo ng maayos. She silently prayed na hindi ito ang iniisip niyang nabangga niya. Anong hinahanap mo? Malamig na tanong ng isang pamilyar na boses. Hindi siya umimik, kaya muli itong nagtanong. I asked you, Bautista. Ano ang hinahanap mo? Or maybe it's who? It would be rude kung tatalikuran lang ito ni Jenny. Kaya kahit labag sa kalooban niya, hinarap niya ito ng dahan-dahan. His towering heights made her look very short. Hanggang dibdib lang siya nito. Nang mag-angat siya ng tingin sa binata, tila nakita niya agad ang mapanuring mga mata nito. Naghahanap ng kasagutan mula sa kanya. Hindi pa man natatapos ang dalaga sa kanyang sinasabi, ay tila nasapawan na siya nito. Natapos mo na ba yung piniprint mo kahapon? Pass it to me by 4 in the afternoon sharp. We'll also have something to discuss. Ani Lux. Bahagyang napanganga ang dalaga dahil hindi siya makapaniwala. Hanggang sa ganoon pa rin ang postura niya kahit makaalis ang binata. We'll also have something to discuss. Ang mga sinabi ni Lux ay tila sirang plaka na ulit-ulit tumatakbo sa isipan niya. Na kahit sa pagkain niya ng tanghalian, hindi niya na makilala ang sarili sa sobrang kalutangan. Shit! Mukhang di nawawala ang over mo ah. Ani Stephanie at tumawa. Sabog na sabog te. Narinig niya ang pagtawa ni Kilian. Ngunit tila wala siya sa wisyo kung isipin ang mga bagay-bagay sa paligid. She was asking herself kung ano ang posibleng pag-uusapan nila mamaya. At kahit pa man sabog siya, tiniyak niyang maayos ang kanyang trabahong ipiprint niya mamaya. Alauna nang makabalik siya sa kanyang cubicle. Hindi pa rin mapirmi ang kanyang utak. Nakataas ang blinds ng binata at nakikita niya ito nagtatrabaho. Nakakunot pa nga ang noo nito. Kwapo. Bulong ng kanyang isipan. Ngunit bigla din naman siyang natauhan sabay iling. What the heck? Kung tutuusin nga'y gwapo naman talaga ito. Sadyang masungit lang ang pag-uugali. The very reason why Jenny doesn't like him. Kung siguro'y gwapo ang binata at may magandang pag-uugali, magugustuhan niya yun panigurado. Hanggang sa sumapit nga ang 4:00. Kompleto na ang mga dokumentong na print niya at natitiyak siyang maayos yon. She double-checked it again bago tumayo at pumunta sa harapan ng opisina ng lalaki. Ilang malalalim na hininga ang pinakawalan niya.
bago siya tuluyang kumatok ng 3 beses, sabay pasok. Hello sir, heto na po yung... Tila hindi niya nasundan ang salita nang bigla niyang makita ang matalim na titig ng lalaki sa kanya. Doon, napalunok siya. I'm sure you've seen a lot last night. At yan na nga ba ang sinasabi niya? Oh, sinubukan niya pa ring magpalusot. Ngunit bigo naman dahil nahihimigan niya pa rin ang kaba. How much did you see last night? Did you take a video? Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang marinig ang pangaako sa ng lalaki. Doon tumaas ang kanyang kilay. Bakit naman ako magbe-video, aber? Asik niya sa lalaki. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Lux. Simple? To sell it online? I mean, alam ko namang maraming bibili. I got the perfect body. Perfect. Tila hindi na maitsurahan ang mukha ng dalaga sa sandaling yon. Ang kapal mo naman. I mean, sabihin na nating may maganda kang ang pangangatawan pero... So you did see me? Ano naman? Magpapretend ako wala nakita? Napangisi na ng tuluyan ng lalaki. We all know that this is a company. Ano naman ang pumasok sa isipan mo na ginawa mo itong hotel? Well, simple. It's my company after all. Mas gumapang palalo ang inis sa sistema ng dalaga. Hindi niya inakalang magiging ganito kayabang at arugante ang binata. Tila parang bolang nawala ang inis niya at bigla namang napalitan ng pagkagulat nang tumayo ito mula sa kinauupuan nito. Suddenly, the room felt small for them too nang magsimulang maglakad ang lalaki at unti-unting lumapit sa kanya. Si Jenny namay walang alam kung paano ihahandle ang sitwasyon. All she did was walk backwards hanggang sa sumigaw siya sa takot ng muntikan siyang bumagsak. Luckily, nasalo siya ni Lux. Ngunit maging ito, hindi naman nakayanan ng postura, kaya ang simpleng pagtulong ay siyang aksidente namang paglapat ng labi nilang pareho nang bumagsak sila sa sahig. Their lips were pressed onto each other. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng dalaga ng sandaling yon, habang ang lalaki na may ganun din. Mabilis na umalis ang binata sa ibabaw niya, na siya namang mabilis niya ring pagtayo muli. Walang pag-aalinlangan, sinampal niya ito kaya nagulat si Lux. How dare you? Anang lalaki habang nakahawak sa sariling pisnging na sampal. Tila hindi naman makapaniwala si Jenny na ginawa niya yon. Tila may buhay ang kanyang kamay sa mga sandaling yon. Sorry, hindi ko sinadya. Hindi mo sinadya na lumapat ang kamay mo sa mukha ko? May diing tanong ng binata. Of course, who would not? Hinalikan mo ko? Nagulat ang binata. Hinalikan. For the record, pareho tayong bumagsak. Whether we like it or not, aksidente ang nangyari. Hindi kita hinalikan. Liar! Your lips pressed on mine! Malamang, pareho nga tayong bumagsak, di ba? Ano akala mo sa pangyayaring yan? Sinadya ko? Anang dalaga sabay punas sa kanyang labi, na tila ba nandidiri. Don't act like you're disgusted by it, woman. Many girls are dying to claim my lips. Well, I'm not one of those girls. Asik niya. Walang pasabi. She walked out. Iniwan niya ang binata roon mag-isa. It might be rude, pero hindi naman yun sadya. As much as she wanted to say sorry, hindi niya magawa kaagad dahil nahihiya siya. And remembering how their lips were pressed on each other, nag-init ang kanyang magkabilang pisngi. Pero, nawala ang isip niya roon nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Kinapa niya agad ang bulsa at kinuha ito. Nang makita niya ang lot owner ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello, Mrs. Salvador? Oh, hello Iha. Pasensya na at napatawag ako ngayon, ha? Itatanong ko lang sana kung kailan mo ihuhulog yung budget for this month. May emergency kasi. Kailangan kasi kaagad ng pera eh. Sa boses ng matanda,
Nahimigan niya ang sinserong pagtatanong ukol sa pera. Tila hindi naman maipaliwanag ni Jenny ang mararamdaman sa mga oras na yon. Wala pa siyang masyadong nalilikom na pera. Gayong nagastos yon sa mga grocery sa apartment para sa kanilang magpapamilya. Napakamot na lang siya sa batok. Kahit pa man na binigyan siya ng panahon, hindi rin siya nagpapakampante gayong may iba ring gustong kumuha sa lote. Ma'am, wala pa kasi ako masyadong nalilikom na pera since may gastusin din sa pamilya ko. Pero makakahulog naman ako next week po since ngayong end of the month baka sumweldo na kami. Ganoon ba, iha? Opo, pasensya na po ah. Ay, ayos lang din naman. Pero ayos din ba sa'yo kahit may 1,000 na patong sa susunod na linggo? Saglit na pinag-isipan ng dalaga ang tanong ng matanda. Hindi pa rin naman mali ang maglagay ng patong. Ngayong sa buwan na yon, ay nahuli siya sa pagbayad para sa lote. Kaya naman na matapos ang pagsang-ayon niya, agad silang nagpaalam ng matanda sa isa't isa. Habang sa kabilang banda naman, siyang si Lux na hindi makapaniwala sa aksidenteng halikang nangyari. Hindi niya yun inasahan. Tila nawala sa isip niya ang sampal ng dalaga sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa pintong nilabasan nito. Sumunod siya palabas, ngunit napahinto na lang din siya na makitang hindi pa ito nakakalayo. May kausap ito at narinig niya ang conversation nito sa katawagan. Kahit pa man nakatalikod sa kanya ang babae, ramdam niya ang pag-aalala na nararamdaman nito sa mga sandaling yon. He hoped he can do something. Ngunit parang hindi siya sigurado. May bigla siyang naalala. Son, what would you do if someone got your first kiss? Tanong ni Evelyn ang kanyang ina sa kanya. Nakahiga lang siya sa hita nito. Nasa isang picnic sila at nakasilong sa ilalim ng malaking punong kahoy. Mula sa pagkakapikit, binuksan niya ang mga mata at bahagya siyang nagtaas ng kilay. I don't kiss someone, Mom. Napatawa ang kanyang ina. Alam ko, Lux, pero paano nga ako aksidente? Huminga siya ng malalim. Ang tanong ng kanyang ina, ang siyang dahilan ng mas malalim ang pag-iisip sa mga sumunod na oras. Nahihirapan siyang maghanap ng sagot. At the age of 15, aware na siyang may nagkakagusto sa kanya. Pinipilahan siya ng mga high school girls. Sa eskwela ang pinapasukan niya. Ang mga ito'y sabik sa kanya. Sino rin bang aayaw sa isang Lux Samaniego? Then I'll marry her, whether she likes it or not. Gusto ko kung sinong umalik sa akin, siyang pakakasalan ko agad. Kahit lalaki? Tumango si Lux. Yeah, if a boy can settle with me, I can settle for him too. Di naman ako maarte sa mga gender, mommy. Whether it's a girl, a boy, na gay, o kung sino. Kung kiss kasi, pakasalan ko agad. Kasi gano'n naman dapat, di ba? Natatawang umiling-iling ang kanyang ina. If the kiss and his or her love is sincere, then doon mo masasabing, pakakasalan mo ang isang tao, anak. And so far, si Jenny ang unang nakahalik sa kanya. Kahit aksidente pa yon, and up until now, nakasunod siya sa pinaniniwalaan niya. Kaya naman kinabukasan, naghanda siya ng isang kontrata para sa dalaga. Kahit pa man aksidente lang yung halik nila, pakakasalan niya ito. Ano yan? Tanong sa kanya nito nang muli sila magkaharap ng sumapit ang lunch break. Bagot ang dalaga na nakatingin sa kanya. Pinakita niya dito ang kontrata. A contract. At anong kontrata naman yan? A marriage contract. What? I know it's ridiculous to think. Pero hinanda ko to para sa'yo. You got my first kiss. Sa dalaga na may hindi niya inaasahan ng alok na ito. Really? Sa isang aksidenteng halik lang? Magpapalagay na ng kontrata ang isang to? Huminga siya ng malalim habang tinititigan ng binata. Hindi niya alam kung paano sagutin ang alok nito sa kanya. But his next words tempted her to think about the contract more.
May allowance ka everyday. You'll be receiving 5 to 6 digits per week. Kapag ginasal tayo, may 1,000,000 ka sa akin. That's the benefit you'll get once you sign the contract. Napalunok si Jenny. Tila hindi makapaniwala. 5 to 6 digits per week? Plus may allowance every day? Holy cow! Ang daming pera nun! Muli niyang pinagmasdan ang kontratang nasa harap niya. Hindi mahirap ang pagpirma ngunit mahirap pumili ng desisyon. At kapag umatras ako? I still won't let you. You kissed me. No, you kissed me! Aksidente ang nangyari gaya ng sabi mo. Whatever. Nagdikit ang labi natin. And I have a belief na kung sino man ang unang makahalikan ko, siyang pakakasalan ko. So whether you like it or not, you have to sign the paper and marry me. Hindi rin naman kita gusto. Napatawa si Jenny. Really? You'll go for this dahil sa isang halik lang? Totoo ka ba? Bigla namang tumalim ang titig ng binata sa kanya. Tumayo ito at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. The office was kind of big for them too. Ngunit sa bawat takbang ng binata, tila lumiliit ang espasyo. Pinagpapawisan siya sa hindi malamang dahilan. Mabilis din ang pintig ng puso niya. Nanuyo na ang kanyang lalamunan sa kalulunok dahil sa sandaling yon. Lux leaned on the side of the table, malapit sa kanya. Maya-maya yumuko ito. Hinawakan ang sandalan ng kanyang kinauupuan, kaya mas bumilis ang tibok ng puso niya. I am true. Tila parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Jenny sa mga sandaling yon. Sa lapit na mukha nila ng binata sa isa't isa, nakita pa niya ang detalyadong napakagwapo nitong muka. Natural look, pero parang sobra-sobra na sa kanya. Oo. Sinusubukan pang umiwas ng dalaga, pero napagtanto niya nakahawak pala sa sandalan na inuupuan niya ang binata. And where do you think you're going? Magbabanyo? Rason niya. Saka namang pagbigay ni Lux sa kanya ng isang mapanuring tingin. She tried to make her eyes look innocent para hindi nito mahalatang nagsisinungaling siya. It took seconds bago siya pakawala ng binata. Tumango ito at hinayaan siyang makatayo. Akmang lalabas na sana siya nang biglang may sinabi ito. May banyo dito sa opisina ko. You can use that. Tila napaawang ang kanyang labi. Parang nakalimutan niya na talaga na ang opisina ng binatay merong banyo. Ngayon wala na siyang kawala. Kaya naman pinasok niya ang banyo at inilock niya yon bago siya humarap sa malaking salamin. Napatingin siya sa sarili at napahinga ng malalim. Hindi pa rin siya makapaniwala. Taimtim niyang pinag-isipan ang nabasa niya sa kontrata. Masasagot niya ng mga bayarin sa lote na babawiin niya. Ang loteng may sentimental value sa kanyang pamilya. Plus, may allowance siya everyday. Hindi niya alam kung magkano, ngunit ang alam niya lang, makakatulong yan sa kanilang gastusin sa pagpapaaral ng kanyang kapatid at sa mga kailangan nilang punan. She was on the brink of losing it nang biglang makarinig siya ng pagkatok. Are you done? Napalunok naman siya sabay titig sa pinto. Nagtatalo na ang isipan niya kung anong gagawin. Sasagutin niya ba? Pero mas malinaw pa sa tubig kung anong mangyayari kapag gagawin niya. Ang isa sa mga nasa isip niya. Ilang buntong hininga pa ang kanyang ginawa bago niya binuksan ang pinto. Pareho silang nagulat. Nang buksan niya ang pinto. I thought of it. Saad niya, nauutal pa. Umayos ng tayo ang lalaki. Ang kaninang gulat ito ekspresyon napalitan ng pagkaseryoso. Tinaas nito ang isang kilay na tila nananadyang i-intimidate siya. Ngunit mabilis din naman siyang nagangat ang kilay at tinarayan pabalik ang lalaki. Ano? Huminga siya ng malalim. Sa isip niya wala nang atrasan nito. Deal. Shit! Ikakasal ako sa masungit kong boss! Sigaw ng isip niya. Sa tagpo nilang yon, mabilis naman sila nagkasundo. Maging ang pagtira ni Jenny sa isang bubong kasama si Lux na gawa niya. She should be against it, pero wala siyang ibang choice. Napirmahan niya na ang kontrata. Magluluto ako mamaya. Ani Jenny,
Kabababa niya lang mula sa kwarto. She and Lux have separate rooms for the meantime. Walang ibang nakakaalam sa setup nila, kaya kani-kanila munang gawaing yun. Maging sa pag-uwi, hiwalay. Anong lulutuin mo? Nagkibit-balikat si Jenny. Siguro depende na lang sa matipuhan kong bilhin mamaya bago umuwi. Maaga kang uuwi? Oo, pero dadaanan ko pa sila mama sa bahay. May importante raw na pag-uusapan. Ano naman yan? Iyon nga ang malalaman ko pa mamaya eh. Wala pa silang sinasabi. Si Lux naman ngayon ang tumango. Maging ang lalaki ay nagtataka sa kung anong posibleng usapin ng pamilya nito. Sama kaya ako? Bakit naman? I'll be part of your family soon too. Kakasal tayo, remember? Ha? Seryoso ka ba? Yes, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman, pero 'di ba wala pang ibang makakaalam sa atin? Hindi naman alam ng pamilya mo na live-in tayo. O di kaya kakasal tayo? Napaisip ang dalaga. Sa bagay may point din naman siya. Kaya naman pumayag na siya. Sa buong araw hanggang maghapon, nasa kumpanya lang silang dalawa. She can't help but to watch her fiancé from her desk. Walang nakakaalam kung anong meron sila. It was still a secret. Psst! Napukaw ang atensyon niya nang sitsitan siya ng kaibigang si Kilian. Anong tinitigan mo dyan? Tanong nito sabay gaya ng kung anong ginagawa niya kanina. Tila napraning naman si Jenny dahil tinitignan din ng kaibigan niya ang direksyong pinagmamasdan niya. May chika ka ba kay Sir Lux? Ha? Naku, wala. Ninenervyos niyang sagot. Pinaningkitan siya ng mata ni Kilian. Tila hindi bumenta dito ang palusot niya. Pero sa huli, tumikim na lang ito na tila ba wala nang ibang makitang opsyon, kundi ang tanggapin ang palusot niya. Ngumiti lang si Jenny. Hindi niya maiwasang pagpawisan. Sa isip niya muntika na siya doon. And in her mind, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na kailangan niyang mag-ingat. Maging kay Lux, nakikita niyang parang wala itong tinatago. Sa aura nito, hindi halata na may tinatago itong lihim. Para sa kanya, mahihirapan siya maglihim. Hindi naman siya sanay sa mga ganito. Kaya, nakakaramdam siya ng pressure. Sumapit na ang hapon at nag-log out na siya bandang 3:00. Bago pa man siya tuluyang makaalis, nagtagpo ang paningin nila ng lalaki. Nakamasid sa kanya si Lux mula sa loob ng opisina nito. Alam naman niya kung anong susunod na gagawin. Gaya na lang ng pinlano nila kanina. Umalis na si Jenny sa floor kung nasan siya at sumakay na ng elevator. She picked the parking ground. Doon siya maghihintay hanggang sa sumunod na si Lux. Hindi naman nagtagal dumating na ang lalaki. Sigurado ka bang wala nakakahalata na pareho tayo nag-log out sa trabaho? Nagangat ang tingin sa kanya si Lux. Isang seryosong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Imbis na sasagot ito gamit ang salita, umiling lang ito sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Sasakay na rin sana si Jenny sa likurang bahagi. Nang biglang magtanong ang lalaki. Pagbumukain mo akong driver mo? Tila gustong matawa ni Jenny, ngunit hindi niya magawa. Hindi naman niya yung sinasadya. First time niya makasabay ang binata sa iisang sasakyan. At na makasakay na siya, tila naramdaman niyang lumiit ang espasyo ng sasakyan. Parang nahihirapan siyang huminga ng maluwag. Habang nasa daan sila, hindi maiwasan ni Jenny ang magnakaw ng tingin sa lalaki. Wala siyang alam kung paano magiging takbo kapag nakita ng kanyang mga magulang ang boss niya. Hindi naman nila kilala ang boss niya. Ang alam lang nila may boyfriend siya at gusto niyang tumira kasama ito sa isang bubong. Naalala niya pa kung gaano siya pinilit ng kanyang ina na sabihin kung sino. Dahil baka mamaya kung ano raw mangyari sa kanya. Ngunit hindi siya nito napilit at napagtagumpayan niyang itago ang katauhan ni Lux na siyang pakakasalan niya. Napalingon naman agad ang binata sa kanya. Hindi ka nila kilala. Napaawang ang labi nito nang ulitin yun ng dalaga. Bakit? I'm on billboards and everywhere. Maging social media. Hindi nila ako kilala? Tumango ang dalaga. Wala silang idea kung sino ang boyfriend ko. They might know who you are based on the billboards, pero hindi natin sigurado na
Kilala ka nga nila ng lubusan. Huminga naman ng malalim si Locke saka tumango. Yeah, I think that's way better than telling everyone we're in an arranged marriage setup. Si Jenny naman ngayon ang tumango. Nasa kalagitnaan pa rin sila ng biyahe nang maisipan ng binata na hindi dapat sila pupunta roon nang walang dala. And it's the first time na bibisita ito sa tinutuluyan ng babae noon. Kaya nagpunta sila ng supermarket at nabili ng mga pagkaing pasalubong at ng mga lulutuin pa. Gusto ba ng mama mo ng bulaklak? Bigla ang tanong ng binata sa kanya nang matigil sila sa isang butik na nagtitinda ng mga bulaklak. Tumango naman ang dalaga. Sort of. Pag nagdadala ng flowers ang papa ko sa kanya, nilalagay niya agad sa isang vase. Marami pa sanang sasabihin si Jenny nang biglang pumasok ang binata sa loob ng butik. Nakita niyang may kausap na itong attendant. Ngumuso naman siya bago sumunod sa pagpasok. Napaawang naman ang labi niya na makita kung gaano kaganda ang mga bulaklak sa loob ng flower shop. Sa kabilang parte nito naroon ang mga damit. Pero natuon ang kanyang atensyon sa magagandang arrangement ng mga bulaklak na nakapaligid sa kanya. Para siyang nasa paraiso. Hello ma'am, welcome to our shop. May I help you with your preference? Naagaw ang atensyon niya na isang attendant na siyang lumapit sa kanya. Wala naman. Kasama ako ng lalaking yun, oh. Sagot niya sabay nguso sa direksyon ni Lux. Napatango naman ang attendant, sabay ngumisi sa kanya. Ay, kasama mo pala si sir. Ang sweet naman ng boyfriend mo, ma'am. Kalain mo yun? 2 bulaklak para sa'yo? Napakunot ang kanyang noo. 2? Opo. Isang bouquet ng roses, isang bouquet naman po ng pink tulips. Ang romantic nga po eh. Romantic flowers, ang pipiliin ng jowa mo, ma'am. Tila hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng attendant. Pero mabilis naman siyang umiling nang marinig muli ang salitang boyfriend. Hindi ko po siya. Let's go. Hindi na natuloy ang isasagot niya sa attendant. Gayong hinawakan na ng binata ang kamay niya at naglakad sila palabas. Dahil sa higpit ng pagkakasalikop ng kamay nila, tila wala siyang lakas kaya nagpadala na lang siya sa agos. Teka lang, reklamo niya nang nasa kalagitnaan sila ng mall. Masakit ang paa ko. Dahan-dahanin mo naman yung paglalakad mo. Ang laki mong tao tapos hindi ako maka-keep up kasi ang bilis ng lakad mo. Napatigil naman sila sa paglalakad at nilingon siya ng lalaki. Tinitigan siya nito sa mga mata bago tuluyang binaba ang tingin sa paa niya. Mabilis ang paglipas ng panahon na hindi namamalayan ni Lux na ilang araw na silang magkasama sa iisang bubong ng dalaga. So far, hindi naman ito naging makulit. Napapansin niya rin ang nature nito, kung ano ang mga nagagawa nito kapag nasa bahay. And he quite adored it. Teka lang, masakit yung paa ko ah. Naalala niyang saad nito. Napalingon siya sa dalaga. Her eyes screamed tired and it seemed like she's in pain. Binaba naman niya ang kanyang paningin sa paa nito. Napamura siya ng mahina sa sarili nang mapagtantong nakatakong pala ang babae at hindi niya man lang yun kinonsider. Sorry. Lumingon siya sa paligid at naghanap ng pwedeng mabilhan niya ng sapatos. And when he spotted one, mabilis niyang binaling ang paningin sa dalaga. Ano size ng paa mo? Ha? Size ng paa mo, kako. 9. Bakit? Stay here. Iginiya ng binata ang dalaga sa isang malaking round na upuan. Pinaupo niya ito sabay lapag ng kanilang pinamili sa sahig. Babalik ako. Matapos yung iwan ng dalaga doon, mabilis niyang hinagilap ang nakita niyang butik ng sapatos. He went there and acquired the shoe size of Jenny. Para sa girlfriend niyo po, sir? Tumango naman siya. Huwag niyo na ilagay sa box. Dadaling ko na lang sa kanya. Malapit lang siya dito. Pero, may I ask kung may band-aid ba kayo? Sa tanong naman niya, agad siyang tinanguan ng cashier. Yes sir, we have. Most of our female clients come here para bumili ng sapatos kasi nasasaktan sila sa suot at takong. So we decided to include band-aids as freebie too.
Inabutan naman siya ng cashier ng 5 band-aids. I only need one but thank you. Nakita niya kung paano minamasahe ng babae ang paa nito. Napapangiwi pa ito na talagang nasasaktan talaga. Hindi naman siya nagatubiling lapitan ang dalaga. Lumuhod siya at kinuha ang paa nito. Tinanggal niya ang takong at tinignan kung saan banda ang namumula at nilagyan niya ito ng band-aid bago pa ito tuluyang magasgasan. Wala rin siyang narinig na kahit anong reklamo sa babae. Nang magangat siya ng tingin, doon niya napansin ang bahagyang pamumula ng pisngi nito. Nakagat niya ang labi dahil nakita niya kung gaano ka-cute ang babae. At hindi rin sila nagtagal pa, umalis na sila sa dinadaanan nila. Habang bumabiyahe sila, hindi maiwasan ni Lux na magnakaw ng tingin sa dalaga. Tumikim naman siya. Nang mapansin siya nitong nakangiti. Did you like it? The shoes, I mean. Ayos naman siya. Maganda siya. Really? Simpleng puting shoes lang yan. Ano maganda dyan? The simplicity. Of course. Maganda rin ang simplicity, no? Hindi mo man madama pero kalaunan ma-appreciate mo na lang talaga. Na kahit simpleng bagay lang ang meron ka, maganda. Hearing Jenny talking, tila parang natauhan din ng binata. Saglit niyang ninakawan ng tingin ng dalaga. Akala niya hindi na ito nakatingin sa kanya, pero biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Sabay pa silang nag-iwas ng tingin. Hindi naman nagtagal. Nakabalik na sila sa dating apartment ni Jenny. Doon tumuloy sila at nagulat pa ang mga magulang ni Jenny nang makitang may nakabuntot na binata sa kanya. Ito nga po pala si Lux. Kaibigan mo? Tanong ng kanyang ama na siyang nagtataka. Napalingon sila sa isa't isa. Napalunok pa ang dalaga dahil wala siyang makapangsagot. In real situation, single siya at makukonsider na kaibigan niya lang si Lux. Ngunit dahil sa isang kontrata, tila hindi niya alam kung paano ilalarawan kung anong meron sila ngayon. Sa huli, tumango na lang si Jenny. Opo, pa. Siya po yung isa sa malapit sa akin. Ramdam agad ni Jenny sa mukha pa lang ng magulang niya na hindi sila masyadong kumbensido sa kanyang palusot. Muli pang tiningnan ng ama ang binata at sinusuri ito bago tuluyang tumango. Maupo kayo. Pag-aalok ng kanyang ina. May dala po pala kami. Saad naman ni Lux. Agad yung dinaluhan ng kanyang ina. Kukunin pa sana nito ang pinamili nila nang magpresenta si Lux na ito na maglagay sa kitchen. Nagtaka naman agad si Jenny dahil napagtanto niyang isang bouquet lang ang dala niya. Gusto niyang itanong sana sa binata ang patungkol sa naiwan nang bigla siyang kinalabit ng ama. Sinenyasan siyang lumapit dito kaya tumango siya. Po, bakit po? Kabado siya sa mga sandaling yon dahil hindi niya mapapredikta ang sasabihin ng kanyang ama. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Wala kang pinakilala sa amin ng mama mo. Ngunit nararamdaman ko hindi mo yan kaibigan. Sa kutob ng ama niya tila hindi siya makaimik. Pero nang makita nila na parehong tumatawa ang ina niya at ang binata, napatingin naman sila sa isa't isa ng kanyang ama. Hindi nila inaasahan yon. Na sa unang pagkakataon na makalapit ang kanyang ina at ang binata sa isa't isa tila ba nagkasundo ang mga ito. Sumabay siya sa kanila sa paghihiwa ng mga sangkap para sa iluluto. Napatingin din naman siya kay Lux. Seryoso itong nakamasid sa hinihiwa. Pinanood niya kung paano naging in charge si Lux sa kusina. And she was impressed. Dahil kailanman, hindi pa niya nakikitang nagluluto ang lalaki. Pero sa pagkakaalala niya, may mga masasarap na pagkaing naihanda ang binata noon. Ang nirarason pa nito, ordered food daw. Kailan ka natuto magluto? Nagangat naman ito ng tingin. High school. My mother taught me. Napatango naman siya. Kaldereta ang niluluto mo, no? Tumango ang binata. Bakit? If that one tastes the same sa mga binigay mo sa akin noong nakaraang linggo, tatama ang hinala ko. Hindi order food sa mga pinapakain mo sa akin. Nagsinungaling ka. Napangisi naman ang binata. Bago pa man ito makasagot, nag-react na ang kanyang ina. Bakit may pinapakain?
Nakatira ba kayo sa isang bubong? Sabay silang natigilan at dahan-dahang nilingon ang ina niya na ngayon, nakataas na ang kilay. Nanuyo agad ang lalamunan ni Jenny sa mga sandaling yon. Wala siyang makapangsalita. Nang matapos ang dalawa sa pagluluto, kumain pa muna sila bago humantong sa isang hot seat situation. Magkatabi sila sa isang malaking sofa, habang sa isang couch naman ang mga magulang niya. Nakatingin ang mga ito na tila ba may ginawa silang mali. Pero mali pa rin yung walang nasabi si Jenny. Wala nga naman silang inamin na tumira sila sa isang bubong. Ngunit ang instincts ng isang babae, hindi basta-basta. Sabihin niyo ang totoo. May diing saad ng kanyang ina. Mas lalo lang nanuyo ang kanyang lalamunan. Simula pa kanina, naramdaman niya na talaga ang tensyong namumuo. Alam niyang hindi naman sila nahuhusga agad pero iba ngayon. She thinks that it was all her fault. Hindi niya nasabi kaagad, pero kailangan din naman para hindi mabisto ang plano ng binata. But then, nagulat siya nang biglang hinawakan ng binata ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Agad siyang napaangat ng tingin dito at nakitang seryoso ang mga mata nito. At walang pag-aalinlangang nagsalita ang binata. Baka kasalan ko ang anak niyo. That alone leads their respective families to meeting each other for dinner. Nasa kotse pa sila at hindi na mapakali si Jenny. Sure ka ba dito, Lux? I mean, not that I doubt your plan, pero di ba sabi mo isisikreto lang natin hanggang makasal tayo? Well, it's not secret anymore. Alam na ng pamilya mo ang tungkol dito. And your family wants to meet mine. Sinabihan ko na rin ang pamilya ko. Nandito na sila. Napalunok si Jenny. Pati pamilya ko nandito na rin. Kinakabahan pa rin si Jenny matapos ang usaping yon. That will be the first time na makikilala niya ang pamilya ng binata. Wala pa siyang nakikilala sa mga ito. Maging ang kapatid nito. He only told that he has a brother and sister. Pero hindi niya alam ang mga pangalan. They arrived at a restaurant kung saan binook ng binata ang isang dinner para sa kanila. Nanginginig si Jenny sa mga sandaling yon. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Napakislot na lamang siya nang maramdaman ang kamay ng binata sa ibabaw ng kamay niya. Chill, you'll be fine. Huminga ka rin. We'll stay here for 15 minutes hanggang sa kumalma ka. Tumango naman ang dalaga. Sinubukan niyang kumalma pero hindi matanggal ang pagkabog ng kanyang puso sa labis na kaba. Napayuko na lamang siya ng tingin sa kamay nilang magkahawak pa rin. Binalingan niya ng tingin si Lux at nakitang sa labas ito nakatingin. May humaplos sa puso niya sa mga sandaling yon. Ang masungit na lalaking akala niya, puro kasungitan lang ang kayang ibigay sa kanya. May puso din naman pala. Hindi niya na pinaabot ng 15 minutes. Nag-aya na siyang tumungo sa loob. Normal lang din. Nakakabahan siya. Malamang hindi niya alam kung anong aabutan niya. Magkahawak kamay nilang tinahak ang landas papasok. Pagkapasok nila sa restaurant, may pinasukan pa silang isang pinto kung saan pribado lamang at eksklusibo. Lux, anak! May tumayong ginang. Nasa tingin niya ang ina ng binata. Maamo ang mukha nito at mahinhin ang paraan ng pananalita. You're here. Niyakap nito ang anak na siya namang yumakap din pabalik si Lux dito. You must be the fiancé. Hello, Jenny. Masaya ang himig nito na ikinagulat na lang niya. Niyakap din siya nito at hindi niya yun inasahan. Oh my God, magkakaroon pa ako ng isang anak pang babae. Napangiti siya sa sinabi nito at yumakap din siya pabalik. Salamat po, ma'am. Umiwalay ang ginang at tinignan siya. Ma'am, ano ka ba? Drop the formalities, iha. Call me Tita Eve. Pero magiging masaya ako kung tatawagin mo ako mama. Magiging part ka na rin naman ng pamilya namin. She was overwhelmed by it. Hindi niya inakalang ganun kabait ang pakikitungo sa kanya ng ina ni Lux. Akala niya stricta ito. Yung tipong katulad sa mga pelikula. Nababayaran siya para layuan ang anak. Hindi na sila nagtagal sa batian. At first, may nararamdaman silang tensyon ni Lux, ngunit kalaunay nawala naman. Mabait naman pareho ang kanilang pamilya. Na naisip nilang baka
Normal lang yun bilang unang impresyon sa isa't isa. So kailan ang kasal, anak? Excited na ako mag-aapo. Tanong ng ina ni Lux. Sa sandaling yun, nasa mid ang dalaga sa iniinom nito. Apo agad? Oh gosh, I'm sorry, Iha. Pagpasensyahan niyo na ako. Alam niyo namang hindi na bumabata ang mga matatanda, hindi ba? I'm just happy that Lux, my boy, finally found someone after his biggest heartbreak. Natigilan si Jenny. Biggest heartbreak? Tila hindi naman makapaniwala si Lux na masasabi yon ng kanyang ina. Hindi naman naikwento pero alam niyang may clue na ang dalaga. Alam niyang magtatanong ito kalaunan. Kaya naman tumikim siya, saka nag-angat ng wine glass. I want to give a toast first, can we? First, I want to give a toast to my fiancé na kaya niya ang kasamaan na ugali ko. She was there, but I'm more whipped. Bumaling siya kay Jenny na nakamasid sa kanya. Our first meeting wasn't that kind of beautiful. But we both know we made progress, so I won't prolong the waiting. Napagpasyahan ko 2 months after, ikakasal na kami. Narinig nila ang pagsinghapan ng mga kasamahan. Maging si Jenny napasinghap din. Tumayo ang dalaga at nginitian ang kasamahan nila bago siya nito hawakan sa palapulsuhan at padarag na hinila palabas. What now? Tanong ni Lux dito. Ano after 2 months? Alam mo bang last week of the month na ngayon? So? Bakit ang bilis? Bakit ayaw mo? Ang daming preparation, Lux. Hindi ko alam kung sapat na ba yung 2 buwan para makapaghanda. Ni wala nga nakakaalam kung ano ba talaga ang estado ng magiging relasyon natin eh. I can hire people who can do our wedding better, kahit sa maliit na panahon lang. That's not the case. Eh ano, di ka pa handa? Napayuko siya sa narinig at agad na tahimik. I don't know, Lux. Samot-saring mga damdamin yung nararamdaman ko. Ang bilis. Pero pumirma na ako ng kontrata eh. Tila may kirot na naramdaman ng binata nang marinig ang sinabi niya. Right. It's still contract. Sa dalaga na may gusto niyang umiyak, hindi niya alam kung bakit napapadali ang lahat. Pero alam niyang nakapirma na siya ng kontrata. She cannot back out. Ang bilis. Ang bilis-bilis. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lux. Right. You're right. You signed a contract and yes. Bakit? Nothing. Tama ka rin na kailangan nating gawin yan. Dahil pumirma ka ng kontrata. Sa sinabi nga ni Lux, tila parang sirang plaka yun sa isip niya kung magpaulit-ulit. Parang dismayado ang boses nito na para bang hindi yun ang inaasahan nitong sagot. Naguguluhan pa rin siya hanggang makabalik sila sa loob. Simula noon, tahimik na itong muli at seryoso. Saka lang nababalik kapag tinatawag o kinakausap. With that, napapaisip si Jenny kung may nasabi siyang mali. Napapaisip din siya na paano na kaya kapag naikasal na sila. Hindi rin naman madali ang buhay mag-asawa. Pero paano nila yun may tatawid bilang 2 individual na nagsimula sa isang kontrata. Sa first week naman ng kasunod na buwan, naghanap na sila ng wedding coordinator. Lahat ng tao sa kanilang opisina alam na kung anong relasyon. Pero hindi nila alam na isang kontrata ang may pakananon sa pagitan nila. Ikaw Pasimpleng sinangga ni Kilian ang tagiliran niya. Sana pala, kinuha ko ng hint yung tingin ka ng tingin sa opisina niya noong nakaraan. Gabi na, nang napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng kaibigan na inuman sa gabing yon. Pagod siya, ngunit nawala ang pagkaantok niya dahil sa alok ng mga kaibigan niya. Sa totoo lang, na-miss niya ang mga ito. Tanga. Siyempre, hindi ko pa alam ang gagawin nun, no? Wala pa akong clue eh. Pero kailan kayo nag-start? Tanong ni Stephanie. Matapos nito, ibuga ang usok ng sigarilyo sa bibig. Napangiwi naman si Jenny. Hindi niya na maalala. Nahihilo na rin siya. Ngunit ayaw niya namang iwan ang kaibigan na nagtataka kaya napailing na lamang siya. Wala akong maalala. Pero siguro mga ilang buwan lang din. We live under one roof. Really? Yeah. Noong naging kami, sinubukan naming tumira sa isang bubong. Gladly, nagkasundo naman kami. Isang room?
Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit may naalala siyang sinabi ng binata sa kanya. If anyone asks if we sleep in one room together, sagutin mo oo. Yes, we sleep in one room together. Napangiti ang dalawa niyang kaibigan sa narinig. So ano? Lumafang na ba? Natawa siya sabay hampas sa balikat ni Stephanie. Kaga ka? Yung bibig mo, hoy! Pero yun nga ang tanong, Jenny. Lumafang na ba? Is it a yes or no? Sa lahat ng kasinungalingang nasabi niya, siya naman pagiging totoo niya sa mga oras na yon. Hindi ako nagpahawak. Hindi rin naman niya ako hinawakan. Siguro pareho kaming reserve. Saka na lang siguro pagkasal na. Tumango ang dalawa sa kanya. Sa bagay, mas maganda rin yung kasal muna kayo bago may mangyari sa inyo. Para may assurance at sincere talaga. Natigilan si Jenny. It was months ago nang maalala niya ang ginawang kalokohan ni Lux sa opisina nito. At hindi niya mahagilap ang babae na minsang nakita niya. Yun ang una nilang pagtatagpo. Nag-init ang kanyang pisngi tuwing maaalala niya yon. Naisip niya paano nga kung gagawin nila? Hindi ba masakit yon? Hoy bakla, ayos ka pa ba? Natatawang tanong ni Stephanie. Ano sinasabi mo? Hindi naman nagtagal. Naging maayos ang preparasyon ng kasal ni Jenny at Lux. It's now the last week of the month. Bukas ang kasal nila, kaya kinakabahan siya gabi pa lang. Iniisip niya ang mga posibilidad. They're still fooling everyone by not telling that it's all contract. Wala siya sa sariling kumatok sa pinto ng lalaki. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pumasok naman sa kanyang isipan ang sabi-sabi ng mga matatanda na bawal magkita ang bride at groom bago ang kasal. Dahil nagdadala ito ng kamalasan at tuluyang maudlot ang lahat. She was about to step back, ngunit bumukas ang pinto. Pero hindi naman kasi sila totoong ikakasal. Doon, nagtama agad ang kanilang mga mata. Tila tumibok ng mabilis ang pintig ng kanilang puso. Napaawang na lang ang kanyang labi nang makita ang ayos ng lalaki. Wala itong pang-itaas, mukhang kaliligo lang at nakatapis pa ng tuwalya ang ibaba. Bakit? Ay what? Walang pag-aalinlangan na sinunggaban niya ng halikang binata. Pinag-isipan niya yon. Wala siyang experience ngunit wala siyang masyadong pakiroon. Napahawak naman sa bewang niya ito hanggang sa tumugon na ng halik kalaunan. They thirst for each other sa mga sandaling yon. What are you doing? Bahagya siyang tinulak ng lalaki na makarating sila sa kama. Pero, walang pag-aalinlangan na umupo ang dalaga sa taas niya. Muli niyang sinugaban ng binata ng isang halik at sa gabing yon, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. 5:00 na nang sila'y magkayakap sa kama. Parehong hubad at tanging comforter lang ang nakatakip sa katawan nila. Hinahalikan pa rin ni Lux ang balikat ni Jenny. Napapangiti din naman siya, ngunit naroon pa rin ang kalungkutan. What's on your mind? Would you tell me what it is? Hinarap niya ang lalaki. She locked eyes with him at bahagyang nanubig ang kanyang mga mata. Delikado na yata ako, Lux. Bakit? Iba na yung nararamdaman ko sa'yo eh. Natatakot ako, Lux. Wala na ito sa kontrata. Pero kusang loob kong binigay sa'yo. How does it feel? Are you sore? Napangiwi siya at bahagyang natawa. Hindi niya alam kung anong pakulo ng binata sa mga oras na yon, pero tuluyan nang tumulo ang luha niya. Can I hug you? Pasimpleng ngumiti si Lux at tumango. Bahagya nitong inangat ang braso upang iparating na ayos nang yumakap. Sinulit ni Jenny ang pagkakataong yon. Isang mahigpit na yakap ang ginawa niya, ganon din si Lux sa kanya. That hug was warm enough to comfort her thoughts. Gusto na yata kita, Lux. Pilit kong tinatago pero yung temptasyon na sabihin nahihirapan ako. Ngayon nasabi ko na sa'yo, parang nabunutan ng tinik yung dibdib ko. Humiwalay ang dalaga sa binata. Saka tinignan muli ang mga mata nito. Ilang segundo silang walang imik pero base sa mata nila'y nangungusap ito.
Maya-maya pa, siniil siya ng halik ni Lux. Me too, Jenny. Me too. Nang sumapit ang 9:00, naghanda na sila. Masaya konti ang puso ni Jenny, gayong nalaman niyang pati ang lalaki gusto rin siya. All along, she thought it's one-sided pero hindi. Humarap siya sa kanyang wedding gown. Ingrande na ang tema ng kasal nila ngayon, lalo na alam ng lahat na ikakasal sila. Alauna na ng halos kompleto na ang guest. Pati ang magulang nilang dalawa naroon na rin sa venue. Abot-abot ang tahip ng kanyang damdamin sa oras na yon. She was wearing her wedding gown when all of the sudden, Miss Jenny, alam niyo po ba kung saan nagpunta si Sir Lux? Siya na lang po kasi hindi na make-upan eh. Malapit na ang kasal. Naroon pa rin sa kama niya yung susuotin niya. Tila para siyang binagsakan ng lupa. O kung anong mabigat na siyang nagpabigat sa damdamin niya. Sigurado ba kayo? Baka nasa tabi-tabi lang. Miss, wala pa rin talaga eh. It was 3 years matapos umalis ni Lux sa Pilipinas. He spent most of his time around US. Alam niyang karamihan ng mga tao galit sa kanya. Lumisan siya na hindi nagpapaalam at sa araw pa mismo ng kasal nila ni Jenny. Mahal naman niya ang dalagang ngunit duwag siya. That was his second time falling for another girl. Hindi naman niya pinagsisisihang nahulog siya sa dalaga. Sa katunayan nga, masaya pa siya sa inamin nito na may pagtingin pala talaga ito sa kanya. So what happened? You just left her alone on your wedding day? What kind of man are you? Tanong ng kaibigan niyang si Wayne. I know. I regret it. I should have man up. But I can't just tell her that I followed someone here. What? The fuck? You followed someone here? Tumango si Lux at yun ang katotohanan. It was an ex actually. Alam kong walang sense. Sigurado akong pakakasalan ko si Jenny. Pero naligaw ako ng landas. I didn't came here for a chance or something. Pumunta ako dito para makipagkita sa huling sandali sa ex ko. E nasa naman ang ex mo? She died. She wanted me there beside her as she fights for cancer. That was her last wish. Kaya pinuntahan ko. And when she died, ang huling salita niya ay paghingilan ng tawad. So anong gagawin mo ngayon? This will be the last time we're talking, Wayne. Babalik na ako ng Pilipinas. Kaya pala, ang dami ng pinakain mo sa akin. 2 years and counting tayo magkakilala pero ngayon mo lang nakwento sa akin ng patungkol dyan. So paano na si Jenny? Ngumisi naman si Lux. It seems like kulang pa ang kwento ko. Sino? What? What the fucking plot twist it is? Pinakasalan ko siya. Hindi ko na ikwento pero pinakasalan ko siya. Nung bumalik ako sa Pinas last year, pinakasalan ko siya ng palihim dahil galit ang lahat sa akin. Alam ko naman kung anong dahilan nun. Tarantado ka pala eh. But yeah. Pero masaya ako sa kung anong meron kayo ngayon. But you have to make up to her. Marami-rami pa ang gagawin mo. Lalo na susuyuin mo pa ang lahat ng nakakakilala sa inyo. I know. Ang ama ni Jenny ang siyang unang nagpatawad sa akin. Alam kong mahirap suyuin ng mga lalaki kaya inuna ko na yon. Minura pa nga ako nun eh, pero sa huli hinayaan niya na ako. Alam niya raw na mahal ko ang anak niya dahil nalaman niyang sikreto kong pinakasalan si Jenny. Oo no, ganun talaga. Pero yung nanay ba niya, wala pang alam yung mama niya eh. Kung akala ko mahirap humingi ng tawad sa ama niya, hindi naman pala. Baka sa'yo na niya ako mahihirapan. I was blocked. Deserve. Aray naman. Pero tiniyak ko mapapatawa din ako nun. At ngayong babalik ako ng Pilipinas, I will do everything para makuha muli ang loob ng nanay ni Jenny. Nasa airport na ang lalaki at naghahanda para sa flight. Nasa isang video call siya habang naghihintay na tawagan ang kanyang board flight number. Hindi pa announce ang board flight number mo? Hindi pa. I miss you. I missed you too. Pero parang tagal naman yan. Gusto na kitang mayakap ulit. Ako rin naman. Ako rin. I miss you so much. I know your ex was smiling at us from heaven now. Napatawad ko naman na siya. Alam kong di niya sadyang kunin ang atensyon mo na iniwan mo ako sa kasal natin. Of course, she wanted you to be there. Pero pasalamat pa rin talaga akong pinakasalan mo ako kahit pasikreto lang. Look. Akmang itataas ni Jenny ang sariling kamay nang biglang pumasok sa kwarto nito ang ina.
Hindi maitsurahan ang ekspresyon nito. Ano? Pinakasalan ka ng gagong yan? Ay bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulyaw nito. Mahal, Natawa naman si Lux imbis na matakot. ay tito, Nilingon naman ng ginang ang asawa. ikaw, alam mo ang tungkol sa sikretong kasal ng dalawang yan? Nalaman ko lang din. Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin. The scene was chaotic. Kinurot ng ginang ang asawa, si Jenny naman nakitawa na lang. Sumapit ang kinabukasan, magkahawa kamay silang dalawa. Nasa isang park at pinapanood ang mga bata sa paligid. Some are playing on the ground. May iba namang tumatakbo kung saan sila nakatayo. Anong plano mo ngayon? Ban ka muna ngayon sa bahay. Nagprint pa siya ng mukha mo sabay lagay na do not enter. Talaga? She did that? Mukhang di yata ako mapapatawad ng mama mo. Nagpaot pa ang lalaki na parang bata. Kaya mas napatawa si Jenny. Kailangan mo siyang suyuin. Hindi ko mabilang ilang mura ang nasabi niya kagabi habang binibigkas ang pangalan mo. I know, I deserve that. Kaya, alam kong kailangan kong gawin ang lahat para makuha ang loob niya ulit. Hindi madali yung ginawa ko. Iniwan kita sa araw ng kasal natin. And I know, I hurt you to the core. Hayaan mo na yon. May rason ka naman. Mas maganda yata yun kaysa sa walang rason, di ba? Masama pa rin ang loob ko pero ang mahalaga bumabawi ka ngayon. At magkasama na tayong muli ngayon. Wala na ako ibang mahihiling pa, Lux. Walang pasabi ni yakap agad siya ng lalaki. Isang mahigpit na yakap na siyang hindi naman nakakasakal. Sapat lang na nagbibigay ng ginhawa. That finally, they're back into each other's arms again. Hindi naman talaga matagal ang panunuyo ni Lux sa ina. Dahil tinanggap itong muli matapos malamang buntis siya. Habang lumalaki ang tiyan niya, napuno siya ng kung ano-anong mga tulong kahit pa kaya niya. The baby's kicking! Anunsyo niya sa asawa na nagluluto. Nagmamadali namang nilapag ni Lux ang kutsilyo sa mesa at dali-daling tumakbo sa direksyon niya. Lumuhod ito at tinapat ang kamay sa umbok ng kanyang tiyan. Hindi nito na itatama ang posisyon kung saan ang anak nila kaya tinulungan niya na. Ang kulit pala niya. Di ka nasasaktan? Hindi naman. Normal lang naman talaga ang ganito. Nasasaktan ako minsan pero nakakaya ko naman. Napanguso ang lalaki. Na-guilty siya. Kundi dahil sa pagbubuntis ni Jenny, hindi nito mararanasan ang hirap. I'm sorry. At bakit naman na, Ber? Huminga ng malalim si Lux. Siyempre, hindi ko alam kung paano ang tamang pagtulong sa'yo. If only ako ang nabuntis. Tumawa naman ang babae. Adorable but no. Baka ako rin di malaman kung paano kita tutulungan. I love you, Jenny Bautista Samaniego. I love you too, Lux Samaniego. Nang sumapit naman ng June ang kanyang asawa, tila mas naging alerto na sila nang lumabas ang kanilang anak na si Yumi. Pareho silang may bagong responsibilidad. Alam nilang mahirap, ngunit sabay naman nila yung dadanasin ng magkasama. Kaya pareho silang panatag na kaya nila ang mga susunod na kaganapan at chapter ng kanilang bagong istoryang kakaharapin. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay hanggang sa muli po. Paalam!